Alright, mega love shoutout. Nandito na naman tayo kay Attorney Enzo Rectomaps. At naku po, huling-huli si Attorney Ferrer. Kitang-kita ang sagot. Maling-mali si Attorney Season. Diyos ko po, paano ba kasi nangyari mga kakabsat? Lahat naman talaga tayo, napanood natin kung anong nangyari dyan. Di ba? Pero itong si Season, si Attorney Season, pilit na binabaliktad para lang ipagtanggol yung kanyang mga kaalyado. Ay, Diyos ko po, Rudy. Pero pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Enzo Recto. Attorney, mega love shoutout siyempre sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like. So, papasukin si Attorney. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Shoutout, Charger! TerraForce family, shoutout sa inyo lahat. Maling-mali si Attorney Ferrer. Mali yung sinasabi ni Attorney Siso na ang tinutukoy daw ni Attorney Ferrer na allowed yung pagtatanong na answerable ng yes or no. Allowed daw yun. Hindi. Ang layo-layo na ang layo-layo ng pinag-uusapan yung pwedeng magtanong ng answerable by yes or no. Ano na yon? Ang layo na. Ang pinag-uusapan Milya na ang layo sa cross-examination. Ini-insist ng Attorney Ferrer na nagko-cross-examination daw siya. Sabi naman ni Attorney Kapunan, kahit pa naman cross-examination, may limits ito. Hindi ka pwedeng hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Ang sagot naman ni Attorney Christine Ferrer, hindi, they are allowed. Oh. Agad-agad yun, Your ha? Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, Lecture please. you that. Counsels. Huling-huli. Kaya, ano yan mga kabunyog? O ngayon, itong si Attorney Sheila Season, dinadaan na lang sa unethical daw yung ginawa ni Attorney Liguta na nag-post sa social media. Sus naman. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And Attorney Kapunan, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat of the contention of the argument between Attorney Kapunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels. Attorney Kapunan responded, never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. This was the first time that the matter on misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, in effect, Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination, not misleading questions. And yet we have a private prosecutor immediately taking to social media and posting this, implying something against the defense counsel. We do not have this. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, kailangan na nito. Kailangan ng isalba. Kailangan ng isalba. Kasi sa totoo lang, huling-huli. Yes. Huling-huli naman si Attorney huling-huli si Attorney Taranta na Ferrer doon. Kaya ganun ang ganun sa kon Ganun, no? Ganun ang ganun. Hindi, maling-mali yung argumento ni Attorney Sheila Season, yung lead counsel. Doon daw sa review daw nila yung transcript at saka yung video.
ang tinutukoy daw ni Attorney Christine Ferrer na they are allowed yung pagtatanong ng answerable by yes or no. Yun daw kasi ang isyong Tell it to the pinagdidiskusyonan. Marines. Totoo naman yun. Nagsimula talaga yung issue sa tinatanong kasi ni Attorney Christine Ferrer yung testigo ng prosecution. Ang gusto niya sagutin lang ng yes or no. So nag-intervene si Attorney Lorna Kapunan, nag-object siya. Sabi niya, patapusin mo muna yung witness. Yung sentence niya, nagsisimula pa lang yung sentence niya, nagbabatin ka na. Saka hindi naman kung ang tanong hindi naman answerable lang by yes or no, hayaan mo siyang sagutin. Ang sabi naman ni Attorney Christine Ferrer, hindi. May sagot pwedeng answerable lang ito by yes or no. Nagdidiskusyon sila. So sabi ni Attorney Christine Ferrer, nagko-cross ako. Sabi naman ni Attorney Kapunan, kahit ka pa nagko-cross, kahit pa cross-examination, may limits yan. Hindi pwede ang misleading questions sa cross. Agree. Misleading questions are not allowed Shout out Naomi Chin. during cross-examination. Nagbat-in na naman itong si Christine Ferrer. They are allowed, sabi niya. Doon na siya nagkamali. Yes. Ayaw Doon nila na siya umamin. nagkamali. Ang sabihin niyang misleading questions are allowed during cross. Agree. Yun na. Kaya maling-mali si Attorney Sheila Season doon na pinanood ko ulit yung video eh. Agree. Ang layo-layo na yung diskusyon doon sa yes or no questions. Malayo na yon. Ang pinag-uusapan na yung tungkol sa cross-examination. Actually, sinabi nga, attorney, pakita ko lang ito. May sinasabi si Lovely Granada, mga kakabsat. Sabi dito, Lovely Granada. Attorney Season, Attorney Season, mali sa post, walang mali sa post ni Attorney Ligutan. What's wrong is when you talk about humility, but can even admit a mistake and apology. Hindi nila kayang tumanggap ng pagkakasablay nila. Diba? Yun ang problema dito sa mga defense team. No? Hindi nila kayang tanggapin na mali sila, nagkamali. They cannot even admit a mistake and apology. Naggagaslighting pa. No humility there. Just plain arrogance. Grabe naman itong si Lovely Granada. Diyos ko, Lord Rudy, ibang klase rin ang banat dito. Pabalik tayo kay attorney. Diyos ko po. Pasok, attorney. Here we go. Oops. Ay, walang sounds. Ang linaw, malayo na yon. Ang pinag-uusapan na yung tungkol sa cross-examination. Ang sabi ni Attorney Kapunan, ang linaw-linaw, misleading questions are not allowed during cross. Sabi naman ni Attorney Christine Ferrer, they are allowed. Anong tinutukoy niyang they are allowed? Reaction niya yan doon, immediate na reaction niya yan doon sa sinabi ni Attorney Kapunan na cross-examinations has limits. Cross-examinations has limits. Misleading questions are not allowed. Sabi naman ni Attorney Christine Ferrer, they are allowed. Ano naman yung sinasabi ni Attorney Sheila Season na hindi daw naintindihan yung sinabi ni Attorney Christine Ferrer. Ang tinutukoy daw ni Attorney Christine Ferrer, they are allowed. Doon sa allowed yung pagtatanong na answerable lang by yes or no. Agoy. Wala yun. Pinanood ko. Pinanood ko yun. Panoorin nyo. Mapanood natin. Di ba? Kaya kahit si Attorney Panelo nga, tinanggap niya na. Sabi niya, hindi, nagkamali lang yun. Ang problema, hindi tumatanggap ng pagkakamali. Yun! Hindi eh. Sabi nga nila, Lovely Granada, hindi nyo kayang mag-admit ng pagkakamali ninyo. Yan ang problema sa inyo di ba? Kahit bistadong-bistado na, hindi kayo aamin sa mga kapalpakan ninyo. Diyos ko po.
Oh, yan ang problema. Hindi marunong mag-sorry na Yun. ano lang naman yon, nagkamali lang. Nakakal Sorry, lang. ano ko lang yon. Oh, di ba? At least si Panelo, inamin ni Panelo, sabi niya, hindi, ano lang naman yon. Mali talaga. Sabi ni Atty. Panelo yan, ni Sal Panelo. Sabi ni Atty. Sal Panelo, mali talaga. Mali. Pero ano lang naman yon, sabi niya. Kumbaga, honest mistake na. Yun, honest mistake. Nobody is perfect, sabi nga nila, di ba? Eh, ang problema, pinaninindigan nila, attorney. Yun ang problema, pinaninindigan nila at hindi nila kayang mag-sorry, no? Diyos ko po, yan ang gano. Tatak DTS talaga, Diyos ko po. Bigla kasi siyang nagsalita. Yun ang lumabas Nagulantang sa bibig yata, niya. na nagulantang. Siguro natataranta na. Ay kaya lang hindi. Tama, taranta na. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Yun lang. Di ba? Yun ang problema doon. Mag-aano pa. Buti nga si Atty. Capuna, sabi niya, I'm sorry, okay. I will behave. Sabi na nga niya, di ba? Mag-behave na siya. Sinabi niya, kasi alam niya na kan. Tinatanggap niya yung sinasabi ni Atty. Ferrer at saka ni Senator Cheese. Okay, I will behave. Sabi ni no? Pero ito ay ang kapal ng mukha, Diyos ko po, Rudy. Pinagtatanggol pa ni Atty. Sheila Season nung lead counsel, ay mali talaga. Yun ang problema. So ngayon, lalong nakikita ngayon ng publiko. Tama. Palpak talaga yung defense team. Lalo na tungkol dun sa yung mga kanina nga tinapik ko ito dun sa Magandang Araw Pilipinas at Mundo kung napanood nyo. Akala ko complete ang vitamins mo. Dapat Enervon Z. Again, sa mga bagong pasok, mga absat, baka naman, like and subscribe po tayo. Shoutout sa 100 plus live viewers. Yung kanina nga tinapik ko ito dun sa Magandang Araw Pilipinas at Mundo kung napanood nyo. Marami ring kapalpakan yung mga abogado ng defense. Sa ngayon, binubukas na ng COA na isa sa ilalim na sa fraud audit. Agoy, pakpay kayo. Isa sa ilalim na sa fraud audit ng ang confidential funds ni Sara. At posibleng yung buong 612.5 million, yung buo na yon ay ma-disallow. Aray ko po. Bakit mangyayari yan? Kapalpakan ng defense. Yan. Paktay tayo Kaya yan. kung hindi pa rin i-rescue ng mga batikang abogado ng Mana defense, talaga sa amo nila. ubaya nila dito sa mga batang abogado, Caroline, manang-mana sa amo nila. bahala sila niyan. Pero magiging problema nila yan. Baka irreversible, ang tawag namin diyan sa mga abogado, irreversible errors. Yan mga kabunyog. Mayroon kaming term ngayon, mayroon term kami diyan ng mga abogado. Irreversible errors. Hahayaan lang ba ng mga batikang abogado, mga abogado di kampanilya ng defense, mga veteranong abogado ng defense, hahayaan lang ba nila na nagkukumit ng errors itong mga batang abogado? Hahayaan lang nila? Baka dumating yung punto, irreversible na ang errors. Di ba? Irreversible na ang errors. Bunyog! Bunyog! Totoo naman, mabsap, no? Real talk din yan sa totoo lang, no? Ang problema, masyado silang ma-pride. Feeling nila, lahat ng argumento nila tama, no? Diyos ko po, Rudy. Hindi nila kayang tumanggap ng pagkakamali at pagkakatalo sa argumento. Diyos ko po. But anyway, mabsap, no? Next topic tayo. Shoutout sa mga bagong pasok. Roberto Cabe, Caroline, Cora Vidal, Mark Bon Jovi, Deborah G, at saka sa lahat naman nandito. Shoutout sa inyo. Countdown tayo sa next topic natin.